pangako, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang nagtalaga sa bawat isa sa amin. Salamat sa pasasalamat ng buhay ni Ate Fab, ni Ate Josie, Panginoon, ni Nanay Andrea, ni Nanay Selena, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you, Panginoon, sa lahat ng mga thanksgiving na we are so grateful, Father, that you are our God. Truly, indeed, Father God, na ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan, trustworthy, O God, in Jesus' name. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat na pagtatagumpayin mo ang gawain ito. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat sa bawat salitang ilalagay mo sa aking mga labi, Ama, at patuloy nawa itong tumanim sa puso at isip ng bawat isa. Tulungan at turuan mo kaming lumago sa pananampalataya na patuloy na nagtitiwala sa iyo at magkaroon, Panginoon, ng endurance, Ama, na magpatuloy sa paglilingkod sa kabila ng lahat ng aming mga pagdadaanan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Patuloy kaming tumayo sa pundasyon, Panginoon, na inilagak at binigay mo sa bawat isa sa amin, Ama. That through you, Father God, magtatagumpay kami. Through your grace and mercy, in Jesus' name. Amen and amen. So, glory to God po, tayo ay dadako na sa last na parable. Amen? Sa Matthew 24. Hallelujah. Tayo po ay dumako. In Jesus' name, sa Matthew 24, verse, asan nga po tayo? Sa parable po ng dalawang servant. Okay. Matthew 24 po. Basahin ko lang po. So, after po ng mga pinag-aralan natin, about sa end time, and now, dadako tayo dumaan din tayo sa paghahanda. Amen? Na magkaroon tayo ng confident at magkaroon po tayo ng pagiging handa sa lahat ng oras. Dahil sabi nga, ang Panginoon natin, darating siya kung paanong walang nakakaalam. Amen? Katulad nung nangyari sa kwento nila Noah. Amen? At palagi tayong wina-warningan ng Panginoon na dapat po tayong palaging maging handa. So from that, dadako naman tayo sa verse natin ngayon. So simulan ko po sa 45. Amen. Siana, you cannot play this, okay? This is not here. Here. Amen. So sabi po sa verse 45, sino ang tapat at matalinong alipin? Question mark po yun. Hindi ba't ang pinamamahala ng kaniyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangis siya at magngangalit ang ngipin. Amen. So basahin po natin sa English. Amen. From verse 45 po. Who then in the faithful and wise servant whom the master put in the charge of the servants in his household to give them their food and the proper time? It will be good for the servant whose master find him doing so when he returns. Truly I tell you,
He will put him in charge of all his possessions. But suppose that servant is wicked and say to himself, my master is staying away a long time, and then begin to beat his fellow servant and to eat and drink with drunkards. The master of the servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. He will cut him into pieces and assign him a place with the hypocrite where there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. So purihin po ang Panginoon. Amen. So dito po makikita natin yung two kind ng servant. Amen. At maaaring bawat isa sa atin, makikita natin na i-evaluate natin yung sarili natin right now. Are we a faithful servant? Kasi dalawa po ang pag-uusapan natin dito. The faithful servant and the evil servant. Amen? Sabi dito, ano po bang ibig sabihin ng faithfulness? Amen? Ngayong gabing ito, i-encourage po tayo ng salita ng Panginoong Diyos. At patuloy nating salaminin yung sarili natin para ma-encourage tayo to be faithful and to be ready. Amen? Faithful servant po, kapag ikaw ay faithful, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot na anumang oras dumating ang iyong Panginoon. Amen? Dahil alam mong faithful ka, it doesn't matter. Diba? Katulad po ng mga pinagkakatiwalaan na mga katulong sa tahanan, pag ginagawa mo ng maayos kahit wala yung amo mo. Amen? Wala kang dapat ikatakot sa panahon na sila'y darating o kahit ano pang oras sila dumating. At sinasabi dito sa atin, kung tayo ay marunong, kapag ikaw ay faithful, sabi niya dito, alam mo dapat i-rule yung mga bagay na pinagkatiwala sa'yo ng may-ari ng tahanan. Amen? Kahit ano pang season na dumating, kahit ano pang mga pagkakataon po. Kaya nga sabi doon, blessed is that servant whom his master, when he come, will find so doing. Amen? So napakahalaga po that Jesus, dito kasi ang nagkukwento po nito is si Jesus. He love parable na para i-approach po sa mga tao ng mga panahon na yun. At dito napakalinaw po na sinasabi ng Panginoon na we must carry yung ating diligence habang ang Panginoon natin ay wala pa dito. We must be faithful, sabi niya dito, and wise servant. Maging tapat tayo, maging tapat po tayo at matalino, Kristiyanong wais. Sa mga bagay na pinagkatiwala po sa atin. Kasi hindi po biro kung sino yung nagtiwala sa atin. Ito yung may-ari ng business. Amen? Ito yung King of King and Lord of Lord. Kaya kailangan sumunod tayo. Amen? Maging kaisa tayo sa business ng ating king or ng ating master. In the way, 'di ba? Na gusto niya habang siya ay away, habang siya ay wala pa dito. Kailangan po maintindihan natin at maging very careful tayo. Yung time, talent, and ability na ini-entrust sa atin ng Panginoon. We are a steward po. Amen? Even yung treasure na meron tayo, we are just a steward. Kaya gusto ng Panginoon na, 'di ba, siya yung dapat nagro-rule over sa buhay natin. Kasi alam niyo kung bakit? Kapag natutunan nating ipagkatiwala sa Panginoon na siya ang mag-rule over, everything will be good. Walang binigay ang Panginoon na hindi mabuti sa atin. Sabi nga, all blessing, every good things is from above. Amen? Every good things is from above, kapatid. Kaya wala ako o ikaw na dapat ipagmalaki pa sa Panginoon. And Jesus also promised us na He will reward. Diba? Kung tayo ay magiging diligent. Kung tayo po ay magpapatuloy.
Kaya, being a servant po na nagsaserve sa master, amen, alam din ng master kung totoo ka na na inaalagaan mo, amen, ang kanyang ipinagkatiwala sa'yo. Sabi nga, we have the key. Binigyan tayo ng Panginoon ng susi sa kanyang tahanan, sa kingdom niya. Para maging kingdom asset tayo, para tayo yung maging ambassador, representative ng Panginoon habang wala siya sa mundong ito. And kapatid, how you handle it is very important. Paano mo ba hinahandle yung mga treasure na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? And to be faithful, amen, napakahalaga na makita natin. Ano? Pabasa nga po yung 1 Corinthians 4:2. Anyone po? Pabasa nga po, 1 Corinthians 4:2. Amen. 1 Corinto 4:2 po. 4 verse 2. Amen. Amen. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen po. Amen. Ano, mahalaga po na alam natin kung paano maging faithful sa Panginoon. Amen? Kasi faithfulness po is a loyal performance of one's duties. Amen? Kaya nga, sabi niya doon, blessed is that good and faithful servant. Amen? Alam niyo po, every time na nagiging faithful tayo sa Panginoon sa lahat po ng pinagkakatiwala niya sa atin. Sabi nga, kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit, lalo po tayong pagkakatiwalaan sa malaking bagay. At alam po ng Panginoon ang bawat capacity natin, mga kapatid. Alam ng Panginoon kung ano lang yung kaya mong i-handle, ano lang yung right now, yung season mo ngayon, kung ano lang yung pwede niyang ipagkatiwala sa'yo. God never make mistake. The Master know how to take care. Alam niya kung paano tayo pangalagaan. At bilang Ama sa Langit po, alam din niya yung kapasidad na meron ang bawat isa sa atin na kaya lang din nating pangalagaan. Kaya nga, even sa mga problema, mga kapatid, we are also limited. Sabi niya din sa 1 Corinthians, hindi po ako nagkakamali, 10:30, walang pagsubok na hihigit sa limitasyon mo at limitasyon ko. Tapat ang Diyos. Amen? He is faithful. His name is faithful. You cannot deny na God is faithful. Ano man ang dumating sa buhay mo, kaya natin nasasabi that all the time, God is good and every time po is He is good. Kahit pa, ang pangit na nang nakikita mo. Kahit na ang nakikita mo is parang ang pangit-pangit sa physical mong mata, alam mo na mabuti ang Diyos dahil He can make it good. Pwede niyang i-switch yung bagay na ang pangit sa paningin mo, pero pag nakita mo yung totoong purpose ng Panginoon, sa calling at assignment mo, maganda ang lahat sa paningin mo. Kahit pa dumadating tayo sa test ng buhay natin. If He is faithful, tandaan niyo po, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, He can take care of. Kasi siya din mismo ang magkakaloob. Tapat ang Diyos na magkakaloob, sabi niya, ng ating pangangailangan. Ating pangangailangan, mga kapatid, hindi gusto natin. Alam ng Diyos kung ano yung needs natin. And He is the one also, kung magpapatuloy tayo maging diligent sa Kanya, mapagkakatiwalaan tayo sa lahat ng bagay, sa talent natin, sa treasure natin, sa time natin, mga kapatid, He will reward us as a faithful servant. Naniniwala po ako that every one of us is faithful. Kasi sabi naman ng Panginoon, He who begin, sabi niya,
ng faith sa atin, siya rin naman ang magtatapos, mga kapatid. Kaya yung mga patutuon niyo po kanina, manampalataya lang po tayo, mga kapatid. Dadaan lang yung season na yan. He who begin ng faithfulness niya, siya rin po ang magtatapos mo. Maniwala kayo. Mag-yoke lang tayo sa Diyos, hindi po sa tao. Yoke into Christ. Lahat ng burden natin, i-yoke natin kay Jesus. Because why? He is a yoke breaker. Ano man yung bagay na pinagdadaanan natin ngayon, financial man yan, health man yan, amen? Ano po, pagsubok man yan, relasyon man yan, relationship man yan, name it, mga kapatid. Walang bagay na hindi kayang ayusin ng Diyos. Walang bagay. Pag nakilala natin ang Panginoon sa totoong pinakamalalim, amen, He is the source ng solusyon. Walang bagay na hindi niya kayang solusyonan. Source po siya ng solusyon. Kaya, being a faithful servant, ano po, walang bagay, sabi niya nga, na masasayang kapag sa Panginoon po tayo naglilingkod. So, yun yung kaibahan natin, mga kapatid, ano. Kung dito sa parable na to, pinapatotohanan lang ng Panginoon po na kung tayo ay faithful sa lahat ng bagay na pinagkakatiwala niya sa atin, wala tayong dapat pagsisihan. Ano mang oras dumating ang ating Panginoon, handa tayo. Handa tayo. Bakit? Kasi pinili mong maging faithful. Pinili mong magtapat sa Diyos, pinili mong kumapit sa Diyos, pinili mong umasa sa Diyos, pinili mo, amen, na magtiwala sa Diyos at manampalataya sa Diyos. Wala pong mawawala sa atin, mga kapatid. Tuwing pinipili natin ang Panginoon, laging mabuti po. Mabuti ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung way niya, yung truth na inaalam natin ngayon, yung pagpapahayag ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mabuti. Even ang gospel po. I-share man yan natin sa tao, mabuting balita yan, mga kapatid. Walang mawawala. Amen? We are all stewards sa mundong ito ng time, treasure, at ability na meron tayo. Kaya yung timetable natin, ano po, na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin, maging tapat po tayo, katulad ng ating Master. Kaya nga, ang rule sa atin ng Panginoon, di ba, ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin, be Christ-like. Amen? Huwag nating ikumpara sa mga tao yung buhay natin. Huwag nating tingnan yung sarili natin sa kapwa mananampalataya, sa pastor natin, sa mentor natin, sa leader natin. No. Yoke to Jesus. Yoke to Jesus, not to human. Yoke to Jesus, not to your pain. Yoke to Jesus, not sa mga trial mo or pagsubok mo. Kasi sabi ni Lord, lahat ng burden natin, kapag niyoke natin sa Kanya, magiging magaan lahat. Bibigyan niya tayo ng rest of our soul. Rest ng spirit natin. Rest ng physical body natin. Ang sarap po kayang gumawa sa Panginoon na kasama siya. Na kahit na mag-isa ka lang sa bahay na pinagkatiwala sa'yo, amen, pag alam mong kasama mo ang Diyos, wala kang bagabag. Amen? Walang panicking sa puso mo. And this is the difference po ng evil na servant. Amen? Kapag tapat kang lingkod, alam mo ang pinagkatiwala sa'yo, alam mong ingatan dahil alam mo na pinagkatiwala yun sa'yo. Amen? So sa the evil servant naman, dito sa verse 48 and 51, but the evil servant say in his heart, alam niyo bakit? Kasi sa puso pa lang doon na nagsisimula ang kasalanan. Amen? Kaya lagi ang puso ang tinitingnan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya dito, my master is delaying his coming. Lagi mo daw iniisip na delay pa ang master mo kaya hindi mo pagbubutihin. Pero kapag faithful ka, sa beginning pa lang alam mo foundation mo eh. Sa beginning pa lang alam mo kung saan ka magyoyoke. Sa beginning pa lang alam mo yung starting point mo kung paano ka magsisimula. Ang totoong faithful servant, sa Diyos ka nagsisimula. Amen? You begin your foundation in God and you end with God. You walk with God. Amen? You trust God. You have faith in God. Yun yung faithful servant. Pero sa evil servant, amen, dinedelay mo lahat ng bagay. Kaya ka nagkakaroon ng disobedient. Dinedelay mo lahat ng pinapatrabaho sa'yo. Mamaya na lang.
Mamaya na lang. 'Di ba? Lahat ng bagay mamaya na lang. Okay na sa'yo yung okay na. Amen? Pero kapag faithful ka, you always do your best. Kahit na sa fellow servant mo. Pero dito, yung evil servant po, anong ginawa niya? Dahil feeling niya, delay pa yung kanyang Lord. Nag-inom pa siya. Amen? Nagkaroon pa ng katakawan. At alam niyo yung physical abuse na ginawa niya sa kanyang servant kasi alam niya na hindi pa darating ang kanyang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, dito pinapaunawa lang sa atin ng Panginoon na ang pagiging hindi natin aware sa pagdating ng Panginoon natin. At sa mga bagay na inapoint sa atin ng Panginoon, ito yung nagbibigay sa atin ng pagiging hypocrisy. Kaya ano po yung ipagkakalob sa atin? Ano yung nagaganap sa taong evil na servant na hindi mapagkakatiwalaan even sa maliit na bagay? Ano mangyayari sa kanya sa dulo? Dalawang bagay. Amen? Magwi-whip siya and gnashing of teeth. Kasi bakit? Dahil alam niyo po, ang wickedness na servant o yung servant na hindi mapagkakatiwalaan o servant na abusado o mapagpanggap na servant. Ang dulo niyan puro pagsisisi mga kapatid. Alam niyo ba na isang sign ng nagnganganit ng ngipin is isang pagsisisi. Pagsisisi kasi binigyan ka ng pagkakataon, chance to change. Amen? Chance to improve. Chance na i-revive ka ng Panginoon. Chance, lahat ng bagay sa atin dito sa mundo, mga kapatid, is training ground. It's all chances sa atin. Kaya kapag binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon, we must live na faithful. Andun tayo sa constant na pinagpapatuloy natin yung alam natin na hindi kalooban ng Panginoon. Alam niyo ba yung tao sino sa inyo dito yung nag-a-alarm ka ng clock mo? Tapos, nagri-ring na yung alarm clock mo, 10 minutes pa, 10 minutes pa. Delaying is disobedient din po. Amen? Kaya may mga appointed na tao po talaga na, alam niyo po, napakahalaga na papahalagahan mo rin yung time. Kasi kapag pinapahalagahan mo yung time at hindi mo inaabuso yung time na binibigay ng Panginoon sa atin, kapatid, everything under the heaven, sabi nga, kumikilos tayo sa time, sabi sa Ecclesiastes 1. Kaya kung hindi mo papahalagahan yung bawat oras ng season ng buhay mo na ma-enjoy mo, amen, na nagtatapat sa Diyos, umaasa sa Diyos, nananampalataya sa Panginoon, you cannot rewind time. Hindi mo pwedeng ibalik yung oras na nawala sa'yo kahapon. Kung hindi mo binigay yung the best mo kahapon, you waste that time. Ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon natin, no po, huwag nating isipin na lagi siyang delay. Kaya nga lagi nating isipin na maging wise tayo. Kaya ang isang servant na faithful, wise siya. Kasi alam niyang i-handle yung business. Yung business ng master niya. You are appointed sa business ng master natin. Kaya the most dangerous sa mundong ito is not a lie. Hindi ang kasinungalingan. Amen? Ang the most dangerous sa mundong ito, hindi yung hell. The most dangerous lies ni Satan sa mundong ito is yung sinasabi mo sa sarili mo na no need to hurry. Yung hindi mo kailangan magmadali. We are in end time. Katulad ng mga kapahayagan na last week. Maybe Jesus is not coming today. Or maybe several years pa. Yun yung iniisip mo because yung sistema mo, amen, ayaw mong baguhin. But kapatid, we need to be ready every day. Na darating na yung Panginoon ko.
Kapag gano'n yung mindset mo, kapag yung sistema ng mindset mo, nilagay mo is darating na yung Panginoon ko, hindi ka na, alam niyo yan, hindi ka na magkakaroon ng puwang na saktan pa siya, magkasala pa sa kanya, o hindi maging tapat sa kanya, o maging disobedient sa kanya. Kaya pag narinig natin yung tinig ng Panginoon, alam niyo, ang tinig ng Panginoon, kapag totoong naririnig mo yung tinig ng Diyos, wala kang refusal. Hindi ka magre-refuse, mamaya na Lord. No. Ang totoong nakakarinig ng conviction at tinig ng Diyos is taong nagpapahalaga sa boses niya. Kaya nga lagi sinasabi ni Lord, my sheep hear my voice. Kasi kapag narinig mo pa lang yun, babangon ka, tatayo ka. Lagi kang ready. Kasi bakit? Aware ka. Aware ka. Kaya yun yung kaibahan ng evil servant, you are not aware sa appointed ng assignment na binigay sa'yo. Kapatid, yung sistema ng prophecy nagdidemand sa atin. We need to be ready sa pagbabalik ng Panginoon natin. Huwag na tayong maging abusado. Huwag tayong maging evil servant na hindi ready sa pagbabalik ng kanyang master. Kasi kasalanan po yun. Kaya kung makikita niya dito, yung yung list ng three-way na ginawa niya, he was not about the business that the master left for him. Wala siyang pakialam kasi parang hindi siya ka-partner ng master sa business na pinagkatiwala sa kanya. Ang isa, i-evaluate natin sa sarili natin. Kapag ikaw ay evil servant, wala kang pakialam sa business ng master mo. Kaya, hayahay ka lang. Na imbis na gumawa ka ng mabuti na maging resulta dahil nakita mo yung halaga ng tinanggap mo. I am in, master. Dapat ganon. Pero dito, hindi. Bakit? Kasi yung business ng master niya, na iniwan sa kanya, hindi niya pinahalagahan. Kaya tanungin natin sarili natin ngayon, pinapahalagahan ba natin yung iniwan na business ng master natin? Kasi tapos na siya eh. He accomplished what he need to do to God the Father. Yung covenant niya sa God the Father. Yung covenant niya sa iyo at sa akin, it is finished. Kamusta ka? Kamusta yung iniwan sa yung business ng Lord? Are you in or out? Nagde-delay ka ba? O nag-o-obey ka? Pangalawang bagay. He fought with and mistreated his fellow servant. Kamusta ka sa fellow servant natin? Kamusta mo itrato yung kapwa mo mananampalataya? Amen? Minimistreated mo ba? Emotionally, physically, mentally. Kamusta tayo makitungo sa ibang tao? Mabuti man yun sa iyo o hindi, kasi dun nakikita ang kabutihan ng puso mo kung anong lumalabas sa action mo, sa salita mo, sa ginagawa mo. Nire-refuse mo yung gumawa ng mabuti sa kapwa. Imbes na gumawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng masama sa kanila. You're slandering. Ini-stab mo sila sa back nila. Alam niyo ba yung bagay na pinakamahirap gawin sa mundong ito? Yung sa kabila na nire-reject ka na ibang tao, sa kabila na nang ini-stab ka nila sa likod, kailangan mo pa silang gawan ng mabuti. Kasi ang nature ng tao, kahit gawin mo mabuti lahat sa kanila, nature ng tao, titingnan pa rin nila yung mali mo. Subukan mo. Alam niyo po sa buhay ko, sa pagsunod sa Diyos, hindi naman lahat mabuti nangyayari sa atin. Pero yung lagi kang magre-respond na piliing mahalin yung mga taong gumagawa ng masama sa'yo, hindi po madali. Pero kung inaasa nga natin sa Panginoon, alam niyo po kasi kahit gawin mo ng mag-compromise ka na mag-compromise sa tao, kahit ibigay mo pa lahat mga kapatid sa tao, isang pagkakamali mo pala. Isa lang na magkamali ka sa kanila, masama ka pa rin. Dumaan na po ako dyan. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan ninyo. Pero kahit anong gawin mong mabuti sa tao,
isang beses ka lang magkamali, masama ka pa. Kahit ihain mo na lahat, binigay mo na yung kanan mo, bigay mo pa yung kaliwa mo, kahit anong gawin mo sa tao, mag-compromise ka, i-please mo sila. Isang bagay lang, yun lang din ang makikita nila, yung maling nagawa mo. Kahit pa, ibigay mo yung the best mo bilang leader. Kahit tulungan mo pa sila ng maraming beses. Kaya nga isang bagay lang ang natutunan ko. Kapag tumutulong ka, kapag gumagawa ka, gawin mo para sa Panginoon lahat. Kaya nga yun yung main na goal ng mission ng online ministry natin eh. Whatever you do, do it for the glory of God. Hindi sa utang na loob sa iyo at sa akin. Gumagawa ka hindi para tanawin na utang na loob sa iyo. Kundi ginagawa mo yun para sa Panginoon. Para hindi man nila ma-appreciate yung ginagawa mo, wala ka sama ng loob. Amen? Kasi bakit? Kasi yun yung respond mo. Dahil alam mo na pinaglingkod mo yun para sa master mo. Hindi para sa tao. Kaya whether matanggap nila, ma-appreciate nila o hindi, it doesn't matter. Dahil yun ang totoong resulta ng taong mabunga. Hindi mo i-blame sa iba ang pagkakamali. You accept it. Kung nagkamali ka, and Lord, teach me. Diba? Guide me, direct me. Wala pong masama. Humble yourself sa lahat ng pagkakataon. Kaya napakahalaga po, ano? And third thing, He gave Himself to the pleasure of this world instead of serving His Master. Yung treasure niya, ginamit niya sa pagluluho sa mundo. Minahal niya ang mundong ito. Kesa ibigay niya yung pleasure na yon na makatulong sa iba, makatulong sa kingdom ng Panginoon, magamit sa kingdom ng Diyos. And para sa Panginoon, that's evil. Minsan akala natin, di ba, yung mga pleasure na ginagawa natin sa mga bagay na walang kabuluhan is hindi kasalanan. Yung mga katakawan natin, di ba? Yung iba, ang nakikita lang po nila is kasalanan, di ba, yung gumawa ka ng masasamang bagay, pero hindi na nakikita yung pag-aabuso natin sa physical nating katawan is kasalanan sa Diyos. Amen? Yung sa health natin, inaabuso natin yung ating sariling katawan, kasalanan sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi even ang katawan mo, Ate Rubilin, pinagkatiwala lang din sa'yo. Kaya marapat lang naman na mag-demand siya na alagaan mo, ingatan mo. Amen? Kaya tingnan nyo sa Ecclesiastes, sabi doon, magsisilbi ka lang ba sa Diyos kapag nakahilata ka na? Kasi sinayang mo yung panahon na malakas ang pangangatawan mo na dapat nagsaserve ka na sa Diyos. And that is the regret ng mga tao na sinayang yung oras. Na instead na mag-serve sa Master, He gave Himself sa mundong ito, sa layaw ng mundo, nag-inom, nanigarilyo, di ba? Dinidelay yung pagsunod sa Diyos. So nakita niyo po ano? Kaya kapag ikaw ay evil, wala kang pakialam sa business ng master mo. Minimistreated mo yung mga mananampalataya at hindi mananampalataya. At yung sarili mo, nilalaan mo sa mundong ito at hindi sa kingdom niya. That is evil servant. So we need to self-check ourselves. Saan tayo? Saan nauubos yung oras natin? Saan nauubos yung talent natin? Saan nauubos yung treasure natin? Maging wise ka and faithful. Huwag kang maging wicked. Kasi everything na nire-refuse mo is wickedness sa harap ng Diyos. Kaya dito makikita natin, ine-emphasize ng Panginoon sa atin, maging ready tayo. Yung readiness natin sa lahat ng challenges, sa lahat ng Christian ngayon. Maraming Christian po is not ready. Katulad ng same three-way na ginawa ng evil na servant na to. Maaaring basa tayo ng basa.
Nai-impress tayo sa mga ginagawa ng mga apostoles noon, ng mga lingkod noon. Pero kapatid, kamusta ka ngayon? It is now your story. It is now your story. Anong ginagawa mo sa portion na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Kapag tiningnan ka ba ng Diyos ngayon, mai-impress din siya. Amen? Nakikita din kaya yung greatness sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. When Jesus appealed to you ngayon. Kaya wag tayong maging katulad po ng evil servant na to. Sabi doon, cut him in two and appoint him his portion with the hypocrite. Yung portion na pinagkakatiwala sa atin, saan natin ibinibigay? Kaya nga, kung ikaw ay faithful and wise servant, you will be rewarded. And same thing po, kung ikaw ay evil servant, you will rewarded also sa wickedness mo at sa portion na ginawa mo sa mga hypocrite o pagpapanggap mo. Yung pagiging hipokrito mo, you also deserve. Because He is God na just. Amen? Kaya napakahalaga po na unawain natin yung parable meaning na to. He will cut him in two. Kapatid, saang portion ka? Kung ayaw mong pagsisihan, kung ayaw mong maging trash yung buhay mo, kung ayaw mong maging alitin, maging slave ka, at maging unmerciful ang Panginoon sa atin. Napaka-strong ng word na to. Mamili ka. Saan mo gustong humingi ng simpatya? Sa master mo, sa langit, o sa master ng mundong ito? Saan mo nire-range? Saan mo binibigay? Saan mo niro-rule yung buhay mo? Sa rule ng mundong ito o sa rule ng kingdom ng Diyos mo? We always have a choice, mga kapatid. Kaya kung ayaw nating magngalit ang mga ngipin natin o pagsisihan natin yung mga kasamaan na gagawin natin sa harap ng Diyos, be a faithful and wise servant. Everyone is encouraging us. Maging katulad tayo ng Panginoon natin. Take care of what possession na pinagkatiwala sa'yo. Yung time, talent, and treasure mo na in-entrusted sa'yo ng Panginoon. Lagi niyong tatandaan, ikaw at ako, we are all steward. Kung ikaw ay pastor, pinagkatiwalaan ka sa mga tupa. Be faithful and wise. Kung ikaw ay servant, pinagkatiwalaan ka rin ng Panginoon. Be faithful and wise. Because everything will be rewarded in His time. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we honor you. We acknowledge, Panginoon, your wisdom, knowledge, and understanding. We acknowledge your sovereignty and your power. At sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, to work in your kingdom. To be your kingdom asset, Panginoon, sa mundong ito. To live, Panginoon, na habang wala ka pa dito, we're doing our assignment, our calling. At piniprepare mo para sa destination namin, yung divine destination namin, dyan sa kalangitan na inihahanda mo, Ama. Help us to be faithful, Panginoon. Dahil ikaw rin na Diyos na nagsimula ng faithfulness, Panginoon, ang magtatapos. Sa lahat ng mga challenge namin today as a Christian, help us to stand sa foundation na ikaw ang aming batong sandigan, Panginoon. Your way, your truth, and your light ang maging buhay din namin. Na hindi kami kailangan maligaw sa pag-aantay sa iyo. Dahil nananampalataya kami na tapat ka, mabuti ka, loving ka, na seryoso ka sa lahat ng ginawa mo at nilikha mo. Kaya Lord, as a body of Christ, a woman Bible study na to, patuloy mo pa kaming patatagin, palakasin, patuloy na umasa sa iyo, manampalataya sa iyo, manalig sa iyo. Mag-align sa lahat ng assignment mo.
sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Kung nakikita mo na hindi kami nagiging tapat, Lord, turuan mo kaming maging tapat. Turuan mo kaming magmahal. Turuan mo kaming itrato yung iba na katulad ng pagtatrato mo. Tulungan mo kaming mag-forgive ng mga tao. Katulad ng sa forgiveness na pinagkaloob at pinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat for you are good and faithful God. Salamat, Panginoon, that one day, we are expected, Panginoon, na makasunod kami dahil tutulungan at tuturuan mo kami. At sasabihin mo rin sa amin na well done, my good and faithful servant. Samahan mo ako sa aking kaharian. Purihin ka, dakilang Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensaheng ito na warning, Panginoon, sa bawat isa, reminder sa bawat isa sa amin. At napapanahon na ba? Huwag mo hayaang sayangin namin ang aming mga oras na ipinagkakatiwala mo dahil may hangganan ang lahat under the heaven, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. Salamat sa eternal life na binibigay mo sa amin. Salamat sa pag-asa. Salamat na ikaw ay aming Diyos na tapat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Back to you po, Ate Rubilin, and glory to God po.